Sa akin ni Jun Dula yan. Okay, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome back to our long awaited online Bible sharing. Tagal-tagal na naman tayong hindi nagkakita-kita sa ating gawain. Nandito si Kuya Hide, Good Ate evening Ibo, po. Ate Te, si Pastor, at yung ating floor director, si Ate Jen. Okay, good evening everyone. Magandang gabi ulit sa inyo at alam po natin, tayo po ay hindi lingid sa nagaganap sa ating mundo na ang galaw ng Diyos ay para sa lahat sa atin upang siya ay makakilos ng malakasan, gumagawa at nangaganap ang isang mga bagay-bagay na minsan ay hindi natin inaasahan pero hindi po lingid sa kaalaman ng Diyos ang pangyayari sa lahat ng mundo. God is a sovereign God. He knows all things from past, present, and future, and therefore whatever happened in our world, He is all-knowing and familiar. Kaya kung kayo po ngayon ay nandiyan sa mga bahay-bahay ninyo, I would like you to pray with me and that the Lord will lead us in our Bible sharing. Heavenly Father, in the name of Jesus, help us, Lord, guide us and strengthen your people in the midst of all difficult times that we are facing right now as a family, as a church, as a body of Christ. Many are sad and little bit affected by what's going on in the nations. Marami pong kaguluhan at maraming mga bagay-bagay na hindi kanais-nais na nangyayari sa mundo. But because God is in control, we can have a perfect peace because our heart is steadfast towards you. Holy Spirit, lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagsishare muna kami ng aming mga reconnection sa mga sisters and brothers. Share lang po kami. Okay, pinag-aaralan po natin what new patterns of life should be set for all Christians. Napakaganda, very timely itong pag-aaralan natin sa nangyayari po ngayon sa mundo. Dahil ang mga tao po ngayon ay disoriented na sa kanilang values and virtues of life. Because maraming panahon na sanay ang maraming tao sa tinatawag na politically correct statement. Ayaw, ganyan, di ba? Pag nadinig mo, you should be politically correct. Ibig sabihin nun, pag nagsasalita ka, dapat wala ka daw nasasaktan, natatamaan, nasasagasaan. Ang Lord po ay Diyos ng biyaya. Pero si Lord, hindi lang po siya Diyos ng biyaya, Diyos din siya ng katotohanan. But ang katotohanan, minsan, pag nasasabi, masakit. Kaya marami nasasaktan sa totoo. But when you know the truth and you receive the truth and live the truth will set you free. Amen. Yan po ang katotohanan. God is a gracious God, but sabi ng Bible, Jesus Christ came full of grace and mercy and truth. Truth. Kaya babalansihin natin yung buhay natin. Kaya yung pattern ng buhay natin, hindi lang nasa biyaya lang, kundi nasa katotohanan, tulad ng sinasabi sa Bible. No? If anyone is in Christ, he is a new creation. So yung in Christ po doon, ay values, virtues, and attitude and behavior of the Christ. Yung po tayo, we are in that dimension. Nandun tayo sa linya na yon, nandun tayo sa lugar na yon, nandun tayo sa labas nun. Hindi outside of Christ, kundi in Christ. Kung ano si Kristo, yun po yung ating inaasahan at yung ang inaasahan ng mundo sa ating mga Christian. Amen? Di ba? Amen. Yan po yung ating pinag-uusapan. Kaya marami po tayong dapat tanungin, sagutin, at ipaalam. Okay, bumati muna kayo mga kapatid sa ating mga From the tagapanganood. right corner. From the right corner. Di po, isa mapagpalang kami po sa ating lahat po. Yan po, syempre po, after almost a month po yata po tayo kung wala po Alright, online oo BS nga. po. Kaya po, ihanda po natin ating sarili para po makinig at may-apply po sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. Po. Yan po. Ayan. 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 Good evening! Nagpala po ang lahat ng mga nanonood ngayon dyan. Kayo ba'y nagluluto? Or Mamalansya. namalansya? or Makain. nagre-ready kumakain? Kaya samahan nyo rin po ng kain ng salita ng Diyos. Mas lalo Amen. tayo magiging powerful and effective. Amen. In Jesus' name. Amen. Good evening po sa lahat. Kami na naman po nandito. Salamat sa Lord kasi binayayaan naman tayo ng isang
mapagpalang gabi para marami tayong matutunan. So, let's get it on. Amen. Amen. Okay. Okay, let's go to our proper Bible study. What patterns of life should be set according to our study as a Christian? Ano ba yung standard ng buhay natin na dapat nating sinusundan, no? Oh, sabi nga, ulitin natin, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. So, paano natin ngayon tibigyan ng halaga o diin yung sinasabi nitong talata nito sa Bible? How can we give an emphasis in this study of being in Christ, no? So, therefore, tayo pong mga tao, Christian in particular, kausap natin dito sa internet. We are living in the world but not for the world. Okay? Amen. Nandito po tayo sa mundo pero hindi tayo para sa mundo. And we have the pattern of standard of living na sinusundan katulad dun sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Do not conform into the standard of this world but by the renewing of your mind, tayo daw ay magkaroon ng katulad ng pamumuhay na kay Jesus. Amen. So, yan po yung ating dinidesire. At magiging desire natin, since the Holy Spirit is in us, yun ang nagbibigay sa atin ng motivation, si Holy Spirit, si Lord Himself, to really live out a Christian life. Kaya marami pong mga baby Christian, they're struggling with their old lifestyle, at parang bang feeling nila hindi pa sila Christian, pero normal po yun dahil ikaw ay baby Christian. So the struggle is still in there. Pero as you go on living out your Christian life, studying the Bible, attending church, growing in your faith, little by little the Lord will help you to develop your Christ likeness. Okay? So ikaw, Kuya Hide, mayroon ka bang ginawang para napabilis yung paglago mong Kristiyano? Para po mabilis ang paglago ng Kristiyano, alam ko po lahat naman po tayo po ay naging ganun siguro po ang proseso. Unang-una po sa lahat po ang pagbabasa po ng kanyang salita. Yun Yan ang po, isa sinasabi po ang natin. pinakamalaking tulong po para po mapabilis ang ating paglago po. Oo. Sabi ni Kuya Hide, the reading of the Word. Kasi po doon po nakasalalay yung inyong pagkakakilala, pananampalataya at inyong kalakasang espiritual. Faith comes from hearing the Word of God. As you read the Word of God, you hear it to yourself, di ba? Tapos binobocalize mo pa. And the Spirit of God helping you to understand it and to live it out. Ayan. Amen. Si Ate Ruby, napakabilis ang paglago dahil siya po ay bumababad sa salita ng Diyos. Glory to God. Sa akin naman po, siguro dahil sa pag-attend. Yun. Pag-attend po ng mga gawain, pag-aaral, yung Bible study, anything like mentoring or conference, o yung pinakamalaking ginawa, yung conference sa Florida. Oh, grabe. And then, Ka-attend tayo and then one conference more doon. thing na talagang pinakamabilis mo talagang lumago ay yung mahirap pong gawin ng lahat, ang fasting. Oh, yeah. Kasi dinideny mo yung flesh mo eh. Eh masarap kumain eh. That's right. Pero yun po yun. Nakakatulong yung mga yan sa Ayan. paglago ng buhay Kristiyano. Nakakatulong po talaga. Amen. Kaya kung nais nyo lumago, sundan po natin yung mga palatuntunan na yun, yung mga ganyan Amen. mga paraan. Si Ate Tess naman. Ako isa lang, Pastor. Isa lang. Acts 2:42 lang. Ayun lang. Ayun Wala talaga nang iba. kompleto Hindi, nandun na lahat yun Walang eh. iba. Package din na yun dun eh. Kasi yun Yung naman binanggit yun ng dalawa, nandun Apo, na yun. Yun yung core value ng Oo. isang dapat na mag-isip sa simbahan natin. Oo. Kasi pag meron ka Devoted doon, eh. pag yun may kulang isa, ibig sabihin, Wala. ano ka ba? Pero pag lahat yun nandun, ibig sabihin lahat yun. Sigurado Nababalanse. mag-grow Oo. ka talaga. Tama, Amen, tama. amen. And they devoted themselves in the apostles' teachings, fellowship, breaking of bread, and prayer. Kaya napaka-importante po yung itong ating regular na ginagawang pag-aaral. Sharing. Ito po yung mga nababasa nyo sa napapanood nyo sa internet, sa live, Facebook, online, Bible study like this. Nakakatulong po yan. Kaya magkaroon kayo ng desire. Kailangan talaga ng desire. Eh, sino ba nagbibigay ng desire na yan para tayo ay magkaroon ng ganong Christ-likeness attitude? Any idea? Tumatasak ka ba? Oh, who gives us the Siyempre, desire? hindi yung sa sarili lang
natin, hindi talaga natin magagawa. Yun yung ipinagkaloob sa ating gift Amen. ni Lord, which is the Holy Spirit. Amen. Tama. Yan, oo. Kaya malaki po ang role ng Holy Spirit sa Yes. paglago ng Kristiyano. No? So you call on Him, you pray to Him, and be led by Holy Spirit. If anyone is led by the Spirit of God, they are the children of God. God. Ibig sabihin, yung patnubay niya, wag niyo mong dinidedman. Hindi wag niyo lagi niyo siyang binibigyang pansin sa inyong sa impression sa puso mo, sa leading. Maintindihan niyo yan pag nasa inyo na yung Holy Spirit, no? Okay, let's go to our Bible by study proper. When you leave your old life behind, sabi rito, God does not leave you in a vacuum. Ibig sabihin, hindi ka daw ilalagay ng Lord sa parang nakabitin ka lang o nasa isang hungkag na sitwasyon ka na hindi mo alam anong nangyayari, anong gagawin mo, okay? He provides new interests, new joys, new concept, new friends, and new activities. Puro bago, no? Oh, puro bago. Kasi hindi ka dating lahat ganyan. Oo. Sabi sa SM, Oh, you got it You got all. it Oo, new interest. Oh, yun nagkakaroon ka ng bagong yung desire ng puso mo na iba na. Yes po. Dati mahilig ka mag-shopping, mahilig ka nga sa ganitong lugar, ganitong gawain. Nababago yun because of the Holy Spirit. Yung new joy naman, para bang merong may classification and category yung joy. Ito yung little joy, medium joy, and big joy. Ano ba yung joy na sinasabi nitong new joy? Dahil pag sinabing joyful ka ba, kasi tam-tamaw siya sa idea ng happiness eh. Nung happy kayo, nung hindi pa kayo Christian, anong klaseng happiness ang hinahanap ng tao? Para maging joyful siya. material things. Material things, Lahat na makamundo. Money. bisyo, Yeah. kamunduhan, and everything that really makes you feel good. But it's Oo. all temporary. Yun. Kaya hindi talaga masasabi nating real joy na galing sa Diyos. New concept, bagong pananaw. Dahil yung iba daw, pagka tinitingnan nila yung buhay ng araw, wala pa sila kay Lord, parang ang dilim-dilim. No? Yung pala sila madilim, kaya madilim ang panahon nila. So, ang konsepto po ay isang pananaw yan. It's a concept, di ba? Conceived by the idea. Nakukonceive ng utak mo yan. Pag tinitingnan mo isang bagay, kahit na maganda, dahil sa ikaw pangit ka, ang pangit pag-iisip mo, nagiging pangit. Di ba? New friends, ayan. Kayo ba, hindi pa kayo nahirapan dyan nung nagbago na kayo ng kaibigan? Any idea? Paano nyo binago yung lifestyle mo? Yung old friend mo, syempre, mapapalitan ng new friends eh. Ikaw, Sister Tess, how do you deal with that? Paano mo binigyan ng diin yan? Dahil alam niyo naman pasaway ako noon. Hmm. And marami talaga akong friends. Pero wala akong alam talaga sa Word of God. Word of God and Christianity. In the Oo. first place, wala akong ganun. But when nakilala ko ang Lord, hindi naman ganun kabilis sa akin, Pastor. May process eh. Ayun. Nagkaroon ako ng proseso. But hanggang sa dumating ako, hanggang sa nakikinig ako, hanggang sa nagpapasa na ako, doon ko na kakategorize na hindi lahat ng Friends. kaibigan mo magugustuhan ka pagka Oo. naging Kristiyano ka na. Amen, amen. Diba? So, isa yun sa mga naging ko, pero hindi ko sila binablock or something or Okay. Basta I share the news kung ayaw nila or hindi. Okay lang. Kasi yun ang natin, di ba? Pero doon ko talaga nakita na hindi lahat ng malapit sa iyo noon, pag naging Kristiyano ka na, hindi lahat gugustuhin ka na talaga. Ayun. Merong talagang magdi-deny sa'yo. Bakit di ka naman dating ganyan, di ba? Kasi Tama. nga iba na yung pananaw mo, iba yung emotion mo, iba yung isip mo, iba yung salita mo. So, doon ko nakita na iba talaga maging isang Kristiyano. Ang ganda, no? Oo, praise the Lord. Glory to God. Kayo naman dyan, how do you deal with this kind of situation na binabago niyo yung friendship? Di ba kayo nahirapan? No? Baka wala naman kayong mga friends kaya madali niyo mapalit, madali kayo mag-transition. Kasi nag-aaral po ako po from
junior high school to senior high school na Christian school po. Christian school. Ano na po, mga Kaya nasa environment ka ng Oo, Christian. nasa naman na po. Ayun. Yung iba po talagang bad influence, pero hindi po talaga ako po malapit po sa talaga po sa po. Praise Pero the Lord. ang maganda po, nung nung naging Kristiyano na po ako, doon ko po mas nakilala yung mga totoong kaibigan. Ayun. Oo. So meron may mga Christian na mabilis kang dalhin sa paglago, may mga Christian na mabagal. Pahihilahin ka pa. Hindi, totoo yun eh, di ba? yan. Hilahin ka. Kaya hindi ho lahat ng Christian na kaibigan ninyo ay mapapadali ang paglago nyo kung ang kanilang style of growing in Christ ay mabagal. Mababa. Kasi hindi sila nagpa-practice ng mga activities na naman yung natin kanina. Hindi sila involved, hindi sila active, hindi sila spectator lang sila, hindi sila participant of Christian group. Kaya minsan, kahit na nasa Christian circle of friendship sila, mabagal pa rin. So, depende para sa pagiging kaibigan mo yan. Ha? May mga Christian na mabagal talaga ang paglago dahil somehow may mga baby sila pero hindi nila pinipilit o binibigyan diin o effort para umangat sila. Kaya tagal-tagal na nila doon sa church, sila pa rin magkakasama, never grow in faith nor in service. So, that's why yung old friend, wala na, but new friends in the Lord, dapat piliin nyo pa rin, no? Kailangan yung ma-discern kung sino ba rito yung mas magandang samahan at mabilis akong lumago, di ba? Pero hindi tayo nagja-judge. Hindi, we are not tayo. Judging ha. Kasi marami ko tayo nakikita, ako personally, may mga tao kung mga kasama sa church na hindi talaga ganun ka-eager magpagamit. So I decided to intermingle with people who are willing to be used by God. Kaya napapadali. Kaya ganun din tayo, ganun din tayong lahat. Sa akin pa story, experience ko nung talagang yung hindi pa ako talaga totally deeper in love kay Kay Lord. Lord. Kumbaga, na-convert lang ako. Tapos, yung, siyempre, dati, di ba, sa darkness, Oo. yung mga nakasama ko, nung nakita nila ako, tinakbuhan ako. Ayan, Kaya ayan. nga eh. Sabi ganun na, kita. born again ka na, ay, mababurn tayo dyan. Sabi ko, sobra naman kayo, ako pa rin to. Makasalanan pa rin, hindi ako Diyos. Salamat sa Nabago lang yung espiritu Nabago natin. lang, Oo. sabi ko na, tapos, Amen. after that, siyempre, wala naman pa agad yung transformation. Siyempre, Amen. proseso kasi, Oo. papasok ko pa sa sanctification. Ang kagandahan doon, makikita, yung unbeliever, hindi naman kasi nila agad mare-recognize yung bago sa iyo. Ang makaka-recognize yung kapwa mo Kristiyano. Tama, That's amen. right. Sila yung, ay, sister, ang laki ng pinagbago Tama, niya. tama, Ganun yung tama. may marireceive ka sa ganun. Tapos yun, doon mag-i-start yun. Amen. Makita nila. Oh, ayan, may mga comments na tayo. Maraming comments ngayon, marami pa. Maraming participant ngayon. Daming tao ngayon. Ito Basta po, mag- si oh, Sister na. Mabel po, siguro ito po yung part na yung dati niya pong pamumuhay po. Ano sabi niya? Sinasabi niya po na dati inuumaga sa inuman. Parang tambutso yung bibig kakasigarilyo. Oo, Lord, salamat po. Marami pang Marami talaga salamat. maraming tinatanggal si Lord sa ganyang sa mga ganyang kalalagayan ng buhay, no? God is calling people from darkness to light. Ano pa? Sino pa? Sabi ni Erica, ang happiness po, temporary lang po. Ayun, Ayun, no? Diba? Ang joy ang hinahanap natin, joy of the Lord. Oh. Ayan, ako kulang talaga sa devotion. Ayan. Kailangan mo ng devotion para lumago. Good evening po sa lahat. Ah, sabi niya. Napakadami Ang natin happy at ngayon. temporary na Oh, kaya pala kita ko niyo? siya umiyak. Thank Yun ba yan? you Yun ba yan? sa lahat po na nandyan. Oh, kaya iba-iba ho ngayon. Bagong talagang maraming pagbabago pag naging Christian ang tao eh. Amen. Kaya ulitin natin new interest, Amen. new joy, new concept, new friends, new activities. There are some everyday patterns of Christian living which should become a part of our lives. Na ito pong mga bagong nangyayari ngayon ay dapat maging parte ng buhay natin at maging obvious, kitang-kita, apparent yan sa buhay ninyo. Napapansin ka ng nanay mo, kapatid mo, Yan. sama mo sa trabaho, pinsan mo, kung sino mang mga taong nakaloymuhan pa. Born again ka na, iba siguro, no? Ibang-iba ka na ngayon eh. Ayan. Tsaka pastor, ang unang-una pala makakapansin sa'yo yung sa loob ng bahay. Oo, Amen. tama, tama.
Walang iba. Walang iba. Kasi kita nila lagi ka nandun eh. Hindi, tsaka talaga may transformation, Pastor. Amen. Diba? Yun po ang kakaiba ng Christianity, yung tinatawag na transformed life. Lahat ng reliyon ay nais baguhin ng tao ang kanyang sarili. Pero only in Christianity ay merong kakayahang taong mabago. Why? Because of the power of the Holy Spirit to Amen. transform the lives of men. Amen. Yan po ang pagkakaiba. Dahil sa sariling lakas ng tao, hindi niya kakayaning baguhin yung sarili niya. Dahil tayo po ay merong tinatawag na sinful nature. Yes. Yan po, tayo pong lahat ay may sinful nature. Dahil ang espiritu ng tao ay patay, it needs to be regenerated, to be born again, so that the Holy Spirit ay pumasok dyan at magkaroon niya ng kakayahan gumalaw sa kalooban ng bawat isa. Kaya bago na tayo ngayon. Amen. At kayo, patuloy lang kayong magpabago kay Lord. God is working in you to act and to will according to His good purpose. Amen. Ngayon, ito po yung mga ilang practices na dapat i-consider at ipanalangin natin para yung mga bagong nangyayari sa buhay natin ay maisakatuparan, magkaroon ng kaganapan o realization. Okay? Number 1. Yan. Ito, bago to sa iba. Nung araw, nung hindi pa ako Christian, pagkadating ng kainan, kain na lang ako agad. As a Christian po, it is our pattern of life to ano daw, give thanks for your Meals. Grabe, no? ayan, manonotice nyo kahit sa mga food court, sa mga halls at mga department stores, no? Pag may mga Christian na nagkakain, nagpe-pray. Amen. Ang mga Christian nyo, may nagpe-pray. Christian nyo, may nagpe-pray. Amen. Oo, sa school, nagpe-pray. Yung iba natatakot mag-pray, baka sila daw ma-persecute, no? Pero pattern na ng buhay natin yan eh. What pattern did Jesus set on this regard? Basahin nga natin sa Matthew 26:26. Skriba. Po, Wow. yes po, babasahin ko Ayan, na po. Matthew 26:26. Matthew chapter 26 verse 26. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, Ayun. he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Ayan, kita nyo, nagpapasalamat ang Panginoon. Grabe, no? Oo. Kayo ba'y nagpapasalamat sa pagkain ninyo? Uy, siyempre. Amen. Pero yung Hindi iba mo po pa pwede. nagpi-picture muna. Oh, bago na picture mo na. Picture muna bago mag-pray. Opo. So, napakahalaga dahil biyaya ng Lord po yan. Amen. Grace. Amen. Biyaya ng Lord yung pagkain natin, kaya binibigyan tayo ng kalakasan. Kaya nagiging pattern natin yan as a Christian. It is a way of life. Sa Luke 24:30, binanggit din po yata dun. No? Luke 24:30. Pakibasa nga Kuya Hidi. Yes po, Luke chapter 24 verse 30. And Ayan. Yes po, kaparehas lang po. Sinasabi po doon ng Luke chapter 24 verse 30, when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Ayan. It is the same, same idea na pinakikita rito sa Luke 26 and Luke 24 na si Lord, it is a pattern of life to really give thanks in our meals. Ay, iba ho, maraming natutunan dyan eh. Ang panalangin natuto dyan sa pagkain. Kasi sa breakfast, magpe-pray. Sa lunch, magpe-pray. Merienda. Sa merienda, magpe-pray. Sa dinner, magpe-pray. Sa late night, Sa late night. limang, Nakalima. parang Lima, gusto di po ba? siya nun eh. 5 beses siya mananalangin sa isang araw. Grabe, dumadami, no? Kaya natuto siyang manalangin. Kaya lang, ang pinagpipray niya palagi patungkol sa pagkain. Ayun lang. Yun lang. Yun ang natutunan niya ngayon. Kaya every time kayo pray siya, Lord, salamat po sa pagkain, pagsasalo-saluhan ngayon. O bagamat hindi panalangin, hindi pagkain ang pagpipray niya. But anyway, somehow, nakakatulong yun ha. Opo. Nakakatulong yung panalangin yung palagi pag nagpipray ka sa pagkain. Because prayer is simply talking to God. And give Amen. God thanks, di ba? Kasi, Pastor, kahit ordinary meals lang yan eh. Di ba? Nakakapagpasalamat ka eh. Tama. Kasi alam mo na si Jesus yung nagpo-provide sa atin sa pagkain. Amen. Amen. Di ba? Is God, isn't God good, di ba? Ang bait ng Lord. Dapat tayo pinapakain niya. Give us this day our daily bread. Ano ba, basahin natin yung John 6:11. Ano sabi diyan? Pastor, halos kaparehas po, pero ito po ay patungkol po sa nung panahon na nagbibigay si Jesus po ng pagkain sa 5,000 Ayun. tao. ayan, Po, ayan. sinabi po doon, Jesus then took the loaves, gave thanks, and
distributed to those who were seated as much as they wanted. He Ayun. did the same with the fish. Ayan. Po. So, itong ano nakita natin, it's paulit-ulit sinasabi sa Bible na yung pagpapasalamat sa pagkain is a pattern and way of life natin. Amen. Pero may mataas na level na itinaas ang antas ng pananampalataya natin sa pagdating sa pagiging mapasalamatin. Diyan sa 1 Thessalonians 5:18. Yan. Diyan po nagkakaroon ng maraming distinction between thankful and grateful Christian and those who are not. Thanks and Ano all. sabi diyan? Yes po, sinasabi po on 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is the God's will for you in Christ Jesus. Yun. Parang ang hirap pagpasalamat pag may mga negative na nangyayari. No? In reality, In Pastor, reality, no? mahirap po talaga po siya. Opo. Lalo yung nawalan ka ng mahal sa buhay. Tapos, parang bang Lord, bakit naman ganun? So, parang, how can I thank you with this, in the midst of this great loss, di ba? So, paano natin ngayon yan paano natin yan na-execute as a thankful Christian? Binabaliwala natin, nararamdaman natin, o nandyan lang, we acknowledge the pain, the hurt, but we decided, even though it hurts, we decided to thank God anyway. Yun po, Pastor, yung pangalawa po. Ano, Oh? sa akin, Pastor, ha? Oh. Yung pagbibigay kasi ng give thanks sa Lord. Mm. Una, di ba, pag meron tayong mga trials or anything burdens, pag nakakaugali natin yung pagpapasalamat, nakakalimutan natin yung sitwasyon. Kasi Yun. nagkakaroon ng deliverance, Tama. peace. Nadidi-focus. Ayun. Ayun. Inaalala Oh, tama, natin si tama. Jesus yung dahil siya most of the time, lahat ng ginawa niya bago niya gawin yung Yun sa pala, oo. pagpapakain ng 5,000. Anong So, ginawa so, niya so. step? Pagpapasalamat. Thank you Lord. Merong Iibsan. merong punto na naiibsan. May relief. That's right. Sa tang That's the English, may relief. power of giving thanks. Yun. Oh. There's is a power. Oh, yan nadinig nyo kayo na. Mm. Kahit na wala ka pa lang makain ngayon, magpasalamat ka na, no? Amen. There's a power. There's a power. Kanina po Oh. nanonood ba si Neri Rose? Oh. Na, after ng morning devotion Oh. nagkwento kami 2 hours! Wow! Tapos sabi ko, Apa. tinestify ko sa kanya. Tinestify ko sa kanya. Alam mo Testimony ka ba, na. porque akala nyo nakita akong okay ako? One time, nagkaroon ako Oh. struggle sa finance. Oh. Pero hindi ako nayanig. Sabi ko, thank you Lord, mababayaran ko ang bills. Thank Well. you Lord, di ako mangungutang. Puro thank you. Alam mo ba nangyari sa akin? Yung pera lumapit. Meron akong kakilala. na- Grabe. Hindi ko siya sinisingil, nagbayad. Bayad. Lahat ng pagkain ko laging May- dumarating may lang. nagpo-provide. Wala akong, nagpo-provide. Sabi ko, Lord, sabi ko, grabe ka. Pre, ano Thank ka you, na- Lord. Thank you lang ako ng Thank you Lord, 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 thank you Lord talaga. Anong ibig sabihin nito, no? Kasi sabi diyan, Yes po. in all circumstances give thanks because this is God's will for you in Christ Jesus. Kasi we are in Christ Jesus eh. Maliwanag yung sinasabi ng Bible eh. Tignan niyo mabuti, makinig kayo lahat ha, para may matutunan tayo. Pag sinabing this is God's will for you, ito ang kagustuhan, kalooban ng Lord sa'yo. So kahit na pala ikaw ay nasa mali ay nasa masama sitwasyon, Good or bad. magpasalamat ka. Mm. Kasi pag ginagawa mo yung pasasalamat, nandun ka sa kalooban. Di ba? Kaya dumadating ngayon yung good. Good will come to those who fully trust in the Lord. Amen. Oo, yun ang ibig sabihin. Ito pa, may isa akong Oh, nalalaman. amen. Lahat naman tayong Kristiyano, dumarating tayo sa agony. Pero Oo. alalahanin natin si Jesus nung siya ipapako, nag-pray siya kay Lord. Tama. Sabi niya, not my will but yours be done. Mm. Kahit mismo si Lord natin, nagkaroon siya ng struggle. Sabi dito. So what more, tas pero nagpasalamat siya kay Sa Father, Ama. Sa Ama. Diba? Kaya, lesson learned, laging nagpapasalamat. Thank you, Lord. Paglabas ng bahay, thank you, Lord. Pagpasok, pag-uwi sa trabaho, sa kaman lugar, Gratitude. you develop the heart of gratitude. Yun. Always, Yun. always. Tama yung sinasabi, Yan po ang thank you sikreto ng advance. bagong buhay kay Lord. At masaya't masaganang buhay na nasa Panginoon.
Okay, huwag niyo kakalimutan yan ha. For Thank what you, Lord. for what are you to give thanks? Give thanks to every situation, circumstances, isa lang yan. Whether Good or good bad. or bad. Kaya sabi nung isa, ano ba yan, pastor, ako, puro thank you Lord kayo pinagtuturo nyo. 7 beses na akong nadukutan eh. Thank you Lord rin ba ako? Sabi ng pastor, thank you Lord ka pa rin. Ikaw yung nadudukutan, ikaw yung mandurukot. Ikaw yung madulukot. Oo, di ba? Tama, tama. Kasi kung ikaw mandurukot, ibig sabihin wala ka nang makain. Kapit sa patalim ka na eh. di ba? Kaya kung kayo dyan, wala kayong makain, wala kayo ngayon, at magpasalamat kayo sa Panginoon. Thank you Lord, may bukas pa naman. Hindi natutulog si Lord eh. Kasi God is the provider. Kaya Amen. kasama sa panalangin natin, give us this day our daily bread. Thank you, Lord. God will provide. Tandaan niyo po yan. Hindi malalaman kung saan nanggagaling yung provision. Magugulat na lang kayo, God is a God of miracle. Amen. Di ba po, Pastor, meron po kayong naturo sa mentoring na meron po siyang isang orphanage po. Oh, si Yes. George Mueller. Yes po. Si George Mueller. Naalala mo si George Mueller, ha? Yes po, po. Oo. Na wala na po sila po literal na makakain. Oo. Nagpanalangin lang po, nag-give thanks lang po. Tapos may biglang dumating ng gatas po at saka yung ano po milkman saka yung breadman. Opo. Dumating sa orphanage nun Opo. nila ni George Mueller. Research George Mueller, makikita nyo how faith activated the blessing of God and how thankful heart always make God a way. Proven yun eh. Oo. Meron po ba kayo dyan na pwede Patotoo, ipatotoo na ayan, ang sinabi nyo dami. thank you Lord tapos walang nangyari? Meron? Meron Kayo, naman eh. Pastor, meron? Wala. Ako lahat pag nagte-thank you, may nangyayari. Kanina nga, Ano na sabi ko, yun yung Android phone ko, was na, ano ba lang po, naglalagay ng emoji kahit di pinipindot. Gusto ko nga ibalibag, sabi ko, gagalit na ako. Thank you, Lord, thank you, Lord. Sabi ko, Emoji. nag-thank you Lord na lang ako, sabi ko Lord. Sabi ni Joy, Daddy, yung iPhone 10 na binigay Tita Ruby sa akin, pina-repair mo. Pina-repair ko nga, gumastos ako ng ilang lapad din. Tapos ang problema, hindi niya maaalala yung password. Ay, Hindi ko rin Reset. mabuksan-buksan. Ang ginawa ko, ni-restore ko. Ah. Nung ni-restore ko, hinahanapan pa ng password. Kala ko original owner si Tita Ruby. Tinanong ko yung password sa kanya, wala pa rin. Sabi ko, Lord, bakit kaya? Sabi niya, Sister Ruby, thank you, Lord. Pray lang yan. O, sabi ko, nagpapasalamat ako kay Lord, pero mainit na ulo ko talaga. Sayang. Natawa si Sabi ko, sabi ni Mami, ano ka ba naman? Init ang ulo mo. Wala namang mangyayari ba? Mag-pray ka na lang. Talaga nainis na ako. Sabi, sayang ko. Gusto ko naman, talagang, iba na yung countenance ko talaga eh. Ayan. Sabi ng Lord sa akin, magpasalamat ka na kasi. Di, tinaray ko ulit doon sa iTunes, nirestore ko. Tapos yung pala yung, kaya pala hindi ko ma-restore, yung iTunes ko luma na. In-upgrade ko siya, hindi niya ma-download yung mga original iPhone na software. Nabuksan ko sa tulong ng, habang ginagano ko, nagpe-pray na ako, Lord, thank you Lord, hindi pa nangyayari. Lalabas na to ngayon, nabuksan ko, kaya dala-dala ko na ngayon, praise the Lord. Praise God May po. iPhone na, may higher level iPhone na ako. Nasa higher level iPhone ko. Upgraded na ako. Thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah. Talaga siya ako ng siya, sabi ni Mami, tingnan mo kung Si Pastor, pag lagi namin... nagwawala ang kanya, walang nangyayari dyan. Dali, makikita mo talaga, Pastor, na pag lagi mong dinideclare Oo. yung goodness ng Lord. Yes. Tsaka yung ano, Mm. yung lagi tayo nagpapasalamat. Bakit Hindi po ba sa inyo, Pastor, binubulan yung Pastor yan. Hindi ba, hindi Yan na, yan na. yan darating eh, di ba? Talaga. So, ayan na, pinakita na, parang... Hintayin lang po, mga Thank you kapatid. Thank you sa There is advance power po, no? iPhone 17. There is power. Dinideclare na po namin yan. Mas bagong-bagong. Ayan, grabe Wala. naman talaga. There is power po Oh. talaga sa Ah, pagpapasalamat. Oh, grabe ah. Meron na akong bagong iPhone ngayon. Oh. Original yan. Oh. Grabe, high-tech na to. Oh. Nabuksan Gusto, ko. Pastor ah. Oo. Di ano na, screen touch bro. Kasi yung Android ko, hindi ko malaman kung saan ko hinuhugutin yun. Ay, naka-screen touch na ho ito. Praise the Lord, masaya na ako. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, sabi, kanina talaga, na-high blood na ako. Sabi ko, kaya ako mabuksan ito. Kung ano na pinag-iisip ko, pero sabi ng Holy Spirit, magpasalamat ka na kasi. Kaya tama sinabi ni Ate Ruby, pag nagpapasalamat tayo kay Lord, may dumadating maganda eh. Amen. Kasi nasa kalooban ka eh. Amen. Hindi pa dumarating nagpapasalamat na. That's Advance. faith. O, baka magpasalamat kayo lagi kay Lord. Ano mang nangyayari sa buhay nyo, give thanks. Yes. Kaya naalala niyo yung yung turo dun sa China. Sa China, yung mag-ama na ituro ko to, yung
Doon sa China kasi bago mag-take over ang communist China ni Mao Zedong, mahirap ang China noon, mga agricultural pa silang din, wala pa silang industrial revolution. May mag-ama doon, Christian, nag-aararo sila ng bukid nila. Ang ginagamit lang pang araro, hindi kalabaw, kundi kabayo. Di isa lang yung kabayo nila, nag-aararo. Isang araw, nawala yung kabayo nila, nakatakot. Ano, bang punta sa bundok, nawala. Nawala. Malungkot ngayon yung mag-ama, sabi, paano na tayo mabubuhay ito? Wala tayong pang-araro, walang kabayo. Sabi ng mga kapitbahay, kawawa naman kayo, isa lang ang kabayo nyo, nawala pa. Sabi ng matanda, mabuti o masama nangyayari, magpapasalamat tayo kay Lord. Amen. After 5 days, bumalik yung kabayo galing bundok. May kasamang 4. Wow, grabe. Nakahanap pa. Sabi ng recruit. Naging, talaga. oo, naging 5 yung kabayo nila. Siya parang yung ano. Grabe talaga yun, no? Pinapanood na ako isa lang, Oo, magkakasama ako ng mas malakas ang hatak nun, di ba? Mas malakas ang Mas anong mabilis. trabaho nun. Mas mabilis. Sabi ng mga kapitbahay, ang swerte nyo naman. Dati isa lang yun, ngayon 5 na. Sabi ng matanda, mabuti man o masama, papasalamat tayo kay Lord. Eh syempre yung 4 doon galing bundok, hindi pa gaano maamo yun. No? Sinakyan ng anak, yung ititrain niya, para ititrain niya, eh nagwala yung isa, nahulog yung bata sa kabayo, nabali yung paa, broken ano siya, yung sinimento. Datingan yung mga kapitbahay, sabi, kawawa naman kayo, income. Kaisa-isa lang yung anak niya, nabali pa yung buto. Di ba? Makikita nyo, di ba? Binigyan 5 buto. Oo, di ba? Sabi ng matanda, mabuti man o masama nangyayari, nagpapasalamat tayo kami sa Panginoon. Sabi ng mga kapitbahay na ilan, sira ulit ng matanda ito, iwanan natin. Noong 1948, nagdeklara si Mao Zedong, China is under communist, nagkakaroon ng civil war. Hindi ba kasi ay makipaggera na, no? Lahat ng 18 years old male, able-bodied male, are obligated to go to war. Kinatok na yung mga bahay-bahay ng mga kapitbahay. May anak ka dyan, 18 years old, labas yan, susundalo yan. Siyempre, persahan yun eh. Oo. Kinatok yung bahay ng matanda. Kasi anak mo, ayun po, nasaan? Ay, pila, hindi pwede yan. Takbuhan yung mga kapitbahay, Galing, kay no? matanda, swerte nyo Talagang naman. laging may purpose talaga. Yung anak namin, mamamatay na sa giro, yung anak nyo nandyan. Mabuti man o masama nangyayari, magpapasalamat tayo kay Lord. Yes. Dahil ang Diyos ay mayroong magandang plano yan ahit sa buhay natin. Hallelujah. Kaya kung ano man nangyayari sa iyo dyan, huwag kang magbukbok dyan, huwag kang masyadong ma-depress, Yes. malungkot. Yes. Magpasalamat ka na. Sayo-sayo Baka pag-asawa ka rin. Baka pagtrabaho ka rin. Magkakaanak ka din. Makakapromote ka din. Makakapunta ka rin sa Japan. Makakapag-abroad ka rin. Lahat ng bagay na inaasahan mo sa Diyos na mabuti, ibibigay naman ng Lord yun. Kung umasa ka lang sa Kanya, huwag kang gumawa ng Thank you, sarili. Lord. Para kasi si Hagar, si Sarah, di ba? Nagmamadali eh. Nadidiskaril ko na yung buhay. Ayan. Amen? Amen. Oo, praise the Lord. May nagsishare. Maraming salamat sa mga nandito ngayon. Dami nila, Pastor eh. Blessed evening po. Dami good evening po sa lahat. Di na namin kayo may isa-isa dahil napakarami nyo eh. Thank you, Lord, always. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord, always ako meron. Ayan. Sabi ni Sir Lou. Okay. So, yung katulad ng pinag-aralan natin yung last Monday, meron po kami ditong Operation 424, 242 ng AXA. 242. Yung po palang signs and wonders, na-activate yan pag ang ng Kristiyano ay merong expectant heart. Yes. Expectant heart. Ang taong mapasalamatin ay may expectant heart yan. Amen. Kasi yung faith is believing in something in which you are not yet receiving. Yes. Naniniwala ka na merong darating na hindi mo pa natatanggap. Amen. Kaya bago mo patanggapin yung bagay na yon, doon pa lang sa araw na yun, nagpapasalamat ka na. Kaya mag-expect ka, miracle may mangyayari. Pagka-grateful ka. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Pasalamat po tayo, nabibigyan tayo ni Lord ng mas malaking lugar. Amen. Pasalamat na kami dahil Oh, puno Lord. kami dito, Salamat siksikan, po. ng init. Overcrowded po rito simbahan. Na si Lord po nagdadagdag ng mga tao dito. Papasalamat kami sa Lord dahil siya po ang gumagalaw at siya ang nagdadagdag no? Grabe. Kaya mga kapatid, mga nakikinig po sa amin dito ngayon sa mga dako ng mundo, May gagamitin. huwag niyo pong hayaang dayain kayo ni Satanas. Sa kabila ng inyong kahirapan ngayon at mga pagluluksa at pagkalukutan, huwag na hindi kayo magpapasalamat kay Lord. Kasi kalooban po ng Lord, ayun na maliwanag, 1 Thessalonians 5:18.
in all circumstances, give thanks because this is God's will for you in Christ Jesus. Grabe, no? Doon lang po sa mga in Christ Jesus yan, ha? Kaya pagka hindi ka pa in Christ Jesus, tumanggap ka na kay Lord. Amen. Para maging privilege sa'yo yung pangako na yan. Hindi yan promise, hindi lang yan promise, kundi privilege. You can be That's right. entitled of this because nasa loob ka ng kalooban ng Diyos eh. Amen. Diba? Nagigets May nyo ba yun? authority tayo eh. Oo, you could be entitled of this eh. Bakit? Eh, this is the will of God for you eh. Hindi naman masama ang Diyos mo para sasabihin sa'yo, bahala ka sa buhay mo at magpapasalamat ka dyan. Hindi naman gano'n sila. Ang sagwa mo. Ang sagwa naman. Pasalamat ka. Si Satanas ho, gano'n. Oo, ganun. Oo. Ako, huwag ka na magpasalamat. Hindi ka naman bibigyan niyan. Oo, di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Mag-rejoice na kayo. Amen. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaya bago po sinabi ni Pablo yan doon sa 18, nandun sa taas eh, 14, 15, 16, 17, may sinasabi doon, at sabi doon natin Ruby. Ayan. Skriba. May rejoice doon eh, masasabi Ayun, yun, no? rejoice always. Oo, kita nyo? Pero ba sinabi mong si Mangot always, Brad? Rejoice always. Oh, Ate Jeff, si Mangot ka ba dyan? Si Mangot ka ba yan? Hindi. Lagi Oh, nakangiti kita mo, yan. lagi nakangiti. Oh. Rejoice always. Kaya yung rejoice in people, thankful people yun. At ang Amen. thankful people ay rejoicing people. Hmm. Hindi pipingin mag-away yung dalawang yun. Pagka joyful ka, thankful ka. Pag thankful pa, nagiging masaya ka. Oh, grabe na itong nangyayari sa buhay natin talaga, di ba? Praise the Lord for that. May natututunan po ba tayo dyan? Amen. Grabe. Okay, pangalawa. Ayan, Wala, pangalawa. ito na, pangalawa Ito eh. pangalawang pattern of life of a newborn Christian. Conduct family devotion. Ayan, napakaganda nito ha. Grabe to. Oo, conduct family devotions. Naku, grabe talaga yan. Pakibasa natin sa Ephesians 6:4. Ano sabi diyan? Ephesians chapter 6 verse 4 sinasabi po, Fathers, do not exasperate exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Ayun. Yan. Sa ibang rendition, ba? King James ba to, ate? Sa akin, Pastor. ESV, ayan. Father. Fathers, may S ha. Oh, kasama yung mga tatay. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Ayun. Lord. Oh. Kaya kailangan ng devotion. Amen. Instruction of the Lord. Di kaninang umaga, di mainit ang ulo ko dahil kumaayos-ayos to. Ilang araw ko nang di maayos-ayos eh. Kain na tayo, sabi ni Mami. Oh, kain na tayo. Hindi ako, parang wala akong experience sa mag-pray. So, busy talaga ako sa buhay ko. Nainis na ako. Sabi ni Mami, mag-pray ka para mabago puso mo. Sabi niya, di nag-pray tuloy ako, nag-pray ako. Habang nag-pray ako, parang gumagang yung loob ko. Hindi, sa totoo lang mga kapatid. Na? Kasi as a devotion namin kasi yung pagkain namin. Doon ako nagba-Bible study, sharing. Galing. Bago kumain nyo. Kaya pag si Joy, pag gutom na gutom niya, haba naman ang mga devotion niya. Oh, sorry anak ha, pero yun lang totoo talaga. Pero maganda kasi devotion muna kami ron. Kasi baking of bread kasama na rin pa. Puso stitching, sinasabay namin yun. Parang yung Ganda, no? Oo. sa movie ko na ano. Grabe, wala ako sa Bago wala. sila kumain, nagdi-devotion. Oo. Oh, you are the one on Ganun Which is talaga dapat- eh, dapat Yung talaga. brother Oo. niya, Dad, can we eat now? Nagkaganon kasi nagdi-devotion muna sila. Oh, which is yun naman talaga dapat kasi nasa pattern din naman ng Acts chapter 2 yan, di ba? Apo. Magkakasabay yan eh. So, din nag-pray ako, nabago yung puso ko. Hmm. Binigyan ako ng Holy Spirit. Ipaisok muli sa iTunes. I-restore muli sa iTunes. Nagbigay ng wisdom ang Holy Spirit. Kaya after kumain, nasa-ice ko agad. Nagmadali na ako. Alam mo, pumasok talaga eh. Manastanggot talaga ang Lord eh. Why? May kinalaman yung devotion eh. Kung nag-rebelde ko, kaya naman pa rin, wala ako sa Hindi ako binigyan ni Lord ng wisdom doon kung gagawin ko, di ba? Amen. O, kaya mga kapatid, tandaan nyo to, yung family devotion ay parte yan ng paglago at kagalakan natin sa espiritu. Lagi sinasabi ng mga tatay daw ang pangunahin, kayo ang pinaka-prime mover ng iyong pamilya to spirituality. Pastor, meron ako ano dito. May dagdag Kasi ka pa. inano talaga, in-specify talaga dito yung father. Mm. So, especially yung father as a spiritual Leader. spiritual leader. So, ibig sabihin nito, para ma-avoid nga. Katulad nung nangyari kay Pastor, di ba? Nagiging, Masama. parang nagiging, nag-hire ano, pero yun talaga eh. Nagkaka-hibernate tayo espiritu. So, pag may word of, may God's word talaga
talaga mag-change. Amen. Praise the Lord. Oo. Kaya mga tatay dyan, nanonood sa amin, pangunahan nyo na ang pamilya nyo ng sa devotion, family devotion. Dahil tayo po ang binibigyan utos ng Lord doon sa Ephesians 6:4. To whom are you responsible to teach the word? Sagutin nga natin yan. To whom are you responsible to teach the word? To your children and your whole family, di ba? Oo. Instruction talaga. Conduct family devotion. Ngayon, kung single mother ka, di ikaw yung Hindi magbigay ikaw. sa nanay mo. O kung Right. ikaw naman ay Single. o pangunahan mo na yan sa sarili mo. Tapos kung ikaw naman ay senior citizen na andiyan ka sa loob ng yung region For the aged. for the aged. Ikaw ang Christian yan. Sabi mo doon sa mga kasama mo, mano, bago tayo magkainan, manalangin tayong lahat. At hindi tatanggalin ng Lord yung memory mo, no? Oo. At parang ka si Moses na yung attentive pa rin yung kanyang mind, hindi siya nagkaroon ng dementia at saka Alzheimer. Dahil yung kanyang memory, intact pa rin. To all the elders dyan at senior citizen, continue to devote yourself in Amen. reading the Bible and in prayer. Deuteronomy tayo, Deuteronomy 6:6. Ano sabi dyan? Ano sabi dyan? Pakibasa nga atin. Ang ganda nitong parang sabi, Hmm. you shall teach Ah. them Yun. diligently to your children Yun. and shall talk of them when you sit in your house Mm. and when you walk by the way and when you lie down Mm. and when you rise. Grabe, ibig sabihin talagang naging lifestyle, no? Lifestyle ng pamilya, ng tatay, nanay, kapatid, buong miyembro ng pamilya, to really diligently teach the children to walk on them. Yan, sabi sa Deuteronomy 6 and 7. What in essence is this passage saying about how to teach your children? Kaya po tayo may children ministry, no? Ituruan natin Ako, sila. pastor, meron akong nakita dyan. Kailangan, dyan kasi sa sinabi dyan yung Deuteronomy is, di ba sabi niya, kailangan imo-model mo muna. Tama, Diba? amen, amen. Kailangan model first. Tama. Kasi ang bata, natututo yan sa example Nanggagaya lang sila eh. Oo, Gaya-gaya lang. natututunan nila sa example. Correct. Hindi sa nile-lecture mo. Amen, Di amen. ba? So, kailangan Live by i-model mo. example. Yun, live by Amen. example. Yun, you shall love the Lord your God. Ayan ang sabi dyan. And then, pagdating sa 6, tuturo natin yan sa ating mga children, little children, yung the way of the Lord, the walk of the Lord. Ayan, praise the Lord. O, dalawa na po yung ating pinag-uusapan. Laging magpasalamat sa ating meals. Napapractice ang panalangin natin dyan. Tapos mag-conduct ng family devotion. I-cultivate ang spirit of gratitude sa puso. Tandaan po natin, si Lord naghahanap talaga siya ng mga taong mapasalamatin. Kung maaalala nyo, merong 10 ketong pinagaling si Jesus. Sabi ni Lord, go and consult to the priest. While along the way, they were healed. Nakita nyo, yung kanilang pagsunod, yun ang nag-activate ng healing nila. Amen. O di yung siyam na wala. Yung isa bumalik. Siguro probably yung siyam, nagpunta pa sa pari yun, sa priest nagpa-check Tapos sinabi ng priest, magaling na kayo, they can go your own way. Pero hindi naman sila nagbalik kay Jesus Christ Yung isa lang Isa lang talaga Si Samaritan pa yun. Oo, Yung talaga, Samaritano yung isa pa. lang talaga, hindi lang physically inner. Oo. Kaya, May thanksgiving siya. sabi ng Lord, di ba 10 yung pinagaling ko, nasa na yung siyam? Isa lang, Naglamierda na. isa lang nagpapasalamat. So, inahangad ba ni Lord yung pasalamatan natin siya? Probably, kasi nagtanong si Lord, di ba? Where is the, hindi naman siya magtatanong kung hindi niya hinahangad din yung thanksgiving natin. Dahil gusto lang Lord yung mga taong mapasalamatin. Kaya, give thanks in all circumstances. Dahil yan ang kalooban ng Lord sa atin kay Kristo Jesus. Okay, at susunod pong gagawin mo para ikaw ay patuloy na mabago, mahubog, lumago sa pananampalataya ay attend church regularly. Ayan. Ayan, yung mga
Yung iba hindi nag-church, sabi, dito lang sa bahay, online naman kami. Iba ho kasi yung on-site sa online eh, no? Opo, totoo po. Iba eh. Kahit yung mga ng pandemic, bagamat dahil mga tao talagang bawal kasi lumabas, naghahangad sila talaga ng online, ay on-site. Site po. Pero dahil pinagbabawal ng gobyerno, Susunod. lockdown, no? Susunod lahat. Dahil nga baka magkahawaan. Pero dahil nawala na yon, hindi mo mapigilan yung tao. Iba pa rin yung live eh. Yes, oo. Pastor. O katulad di ba nagpe-prayer meeting, di ba? Prayer meeting sa online lang, di ba? Iba pa rin sama-sama kayo nananalangin eh. Okay, bakit? Acts 27, basahin natin. Acts chapter 20 verse 7. Ano ba sabi diyan? Yes po. Ito, Diba? ayan po. Acts chapter 20 verse 7. On the first day of the week, we came together to break bread. Yun. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. Grabe. Grabe. Fellowship na yan ah. 1 to 5. Naabot ng gabi yung ano, Oo. ano ah. Fellowship. Pag-kasama nila. Fellowship natin, number Oh. 5. Perfect. Nagkaroon po kami ng evaluation dito sa church kung ano po ang strength and weak ng aming simbahan. Sa prayer po medyo kulang, saka Bible reading, Ayan. saka, Sa Bob din, perfect. saka sa witnessing. Pero pagdating po sa fellowship, saka meals, shared meals, Oo. napakatataas na namin. Yes po, parang pwede pa po Parang- lagpasan. Tama ka dyan. Tama ka dyan. So may buttered chicken po kasi niluto sa kabuo sa ano. Sisig eh. Sisig. eh. But ano po sinasabi rito, no? Bakit kailangan natin yan? When did the disciple come together and hear Paul preach? Kailan ba sila nag-meeting noon? On the first day of the week? Sunday po yan. Pastor. Hanggang ilang oras ang gawain nila? Hanggang midnight po, Pastor. Dahil daw po Gabi na. alis si Paul ng kinabukasan, sinagad-sagad niya na po. So, meron po sila tinatawag na intensified Bible gathering, di ba? Opo. Andiyan na lahat. Andiyan na yung praying, shared meal, breaking of bread, teaching, praying. Ginampanan nila yung kalooban ng Diyos, yung apat na ginagawa natin para lumago. So, kaya nagtagal ng ganong katagal. Yes po, Pastor. O, di ba? O, kita niyo mabuti ang mga Kristiyano. Sa totoo lang, masaya eh, dahil meron ka talagang Totoo po yan. nakakahalubilong kapwa Kristiyano. Eh, wala akong Lone Ranger Christian. No, mahirap yung nag-iisa ka lang sa kwarto mo, hindi ka All by nag-chat. myself. Oo, mahirap yun gano'n. No? There is no such thing as all Lone Ranger Christian. So, para kang basketball player, wala kang team. Para kang sundalo, wala kang platoon. Para kang gitarista, wala kang banda. Mga kulang. Bagamat nagaganap mo yung dapat maganap, pero kulang, no? So, it is a part of your Christian growth to attend church regularly. Okay, mga liwanag po yung sinabi dyan. Sa totoo lang, dahil maganda nangyari dyan, dahil inabot sila ng gabi, no? Yes po, Pastor. Meron nakikinig dyan dahil sobrang haba ng turo ni Pablo, nahulog sa bintana. Pinantok na eh. Hanggang midnight pa naman po eh. Siyempre, midnight, 12 o'clock na. Nahulog sa bintana, pero pinagaling naman siya dahil meron na Grabe, buhay. may miracles. Oo, nag-miracle ang Panginoon doon, Grabe di ba? talaga si Lord, oh. Hallelujah. Kaya, Sabi doon na, may kababalaghan ang ginagawa ng Lord. for him, his life is in him. Oh, kita niyo. Oh, Kaya may nangyayaring bagay na maganda pag ikaw ay umaattend ng church regularly. Napakabilis ng iyong paglago dahil consistent yung pagkain mo ng Word of God. So, Amen. nadidinig mo. Word of God is our food for our soul. At na-observe mo yung how to really exercise, to really practice what is the real love among your brethren. Kaya nandun, nakakahalubilo mo yung mga kapatiran mo sa church. Hebrew 10:25, ano sabi dyan? Ayan na. Ayan. Do not neglect. Ayan, napakahalaga yan, no? Hebrew 10:25, ano sabi dyan? Do not forsake. Pagtitipon at pagsasadal, malapit na. ang pagdating ng Diyos. Magpapalakasan kayo, sabi ro, di ba? Do not forsake their assembly together, but be encouraged one to another, for you know the Lord's coming is near approaching, di ba? Mag-encourage daw, tingnan nga natin yan sa magandang English version mo eh. Hebrew 10:25. Not neglecting to meet together as
is the habit of some. Ayan. But encouraging one Another. another and all the, The more more. as you see the day drawing Near, ayun. Mm. Kaya pag meron kasing benefits yung assembling together. Ano yung benefits dyan? Kaya Nakita kaya niyo? start natin paano tayo na yung lumago. Ayun. Diba? Meron daw sinasabing encourage. Nagpapalakasan. Nagpapalakasan. Comfort. Makakakuha ka ng comfort dito. What are you not to forsake as you see the coming of the Lord approaching? Not to forsake the assembly, the Pagtitipon. gathering, ang pagtitipon. Huwag daw kaligtaan, huwag kalimutan, huwag deadmahin ang pagtitipon. Kasi Kaya pastor, yung... Kaya ni Jesus Oo, nakakulihan kasi yung sa iba, pagtapos ng church, Uwian na. Uwian. Oo. agad eh. Kaya hindi na-establish yung Oo. relationship sa mga kaibigan, kapatiran. Kaya nga, maraming mga nag-stick sa church because they were able to establish relationship. Di ba? Ikaw ba, Kuya, yung bago ka dito, may ginawa ka naging kaibigan o Ano po, yung mga bata po. yung mga bata ka agad, Yes oh? po, Kasi si bata ka Ivy. pa kasi, di ba? Opo, si Ivy at saka Gano'n ka na tumanda. si Ivy at saka Yung mga si kabataan. AJ po. Sila po Oo. yung una pong ano po. Tapos po, ako po, ang maganda po kasi po, talagang gusto ko po magstay. So even though nawala na rin po yung mga bata, kayo na lang po Oo. natitira. Nandito pa rin po ako. Nakikinig ka sa Oo. amin. Nakipag-fellowship Pero ka. paano kami natutunan pa naman sa Amen, meron naman siguro. Sa mga- Nakakalimutan ko na po yata. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang po. Marami po, syempre po, marami po. Marami Glory po. to Sa biyaya ng Panginoon po. Importante talaga yung church gathering, congregating regularly. No, hindi natin pwedeng kaligtaan talaga yan. No? Tini-encourage natin na kung ikaw ay hindi introvert ka, no? hindi ka mahilig sa tao, lahat naman kayang baguhin ng Lord. Na yung personality pwedeng mabago, na dati aloof ka sa tao, ngayon matututunan mong tanggapin, mahalin ang mga kapwa Kristiyano. Dahil isang espiritu ninyo, isang inyong Panginoon, isang pananampalataya, magaang, madalin-dalin at maayos ang pakikisamahan sa bahay kasambahan. Kaya keep on attending your church kung saan ka man dumadalo. Maghanap, kung wala ka man dinadaluhan, bagong Christian ka, maghanap ka ng Bible-based, Spirit-filled church kung saan si Jesus ay tinataas, niliwalhati ang Diyos Ama at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord for that. At 58 na. 58 na, marami tayong Bilis gustong na. share pa. Baka merong gustong bumati pa sa atin. Ayan, batiin na natin Batiin na lahat natin yan. sila. Kasi ito na yung Shout out sa inyong lahat ng mga Shout out nakikinig dyan. sa amin dito. Grabe talaga. Yes On po. fire talaga lahat ang Sobrang dami po. dami ah. Yes po. Diba? Sobrang dami, parang hindi na po. Umiinit ng Yan umiinit. po. Si Brother JR po, si Sister Rebecca, si Sis Maricel, si AJ, si Erica po, yan Sister Ibet, Mabel, Ibet. and Sister then Ibet. Sis Rochelle rin po, Yan, nandiyan Sister po. Idea ng Si asawa. Sis Lourdes, ay, opo, Sis Arminda, Lourdes. Sinong Lourdes siya? Lourdes? Ito. Ito. Ayan Si po. Sister Lou. Okay. Yes po. Si Sis Irene po, yan po, si Sis Alminda. Okay, let's pray for our viewers sa online at yung mga makakapanood pa nitong aming Bible sharing. Share niyo po sa iba para sila po ay magabayan ng ilang kalatuntunan para sila ay lumago at lumalim sa kanilang relasyon sa Panginoon. Okay, tayo po manalangin. Maraming salamat, Ama, na sinamahan niyo po kami muli at napakaganda po ng mga pag-uusap patungkol sa inyo. Nagagalak ang aming puso at natututo kami sa lahat ng inyong mga nais ipagawa at nais niyong iparana sa aming lahat. We will continue to grow in faith, in love, and in action, and in service because it is Christ who work and live in us to act and to will according to God's purpose. Amen. Salamat, Ama. Ingatan mo ang pag-uwi. Yes. At lahat sa mga nanonood, pagpalain niyo rin po sila. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! God bless you po. God bless. Good night Shalom po. night. Good night, everyone. Uy, iPhone 10 na pala to. Hmm?